Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Rocky Sabate. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang Magic Dragon ay may isang bihirang masamang espiritu na sapat na malakas upang labanan ang langit sa mundo. Ito ay pinigilan ng mga tanikala ng Diyos sa loob ng maraming taon, ngunit ito ay hamina. Bagamat pinatay siya ni Aaron, hinigop ng Aaron ang lahat ng diwa at dugo. Bukod dito, kung wala ang mga tanikala ng Diyos, ang kapangyarihan ng masamang espiritu ay mas malakas kaysa dati. Ang pinakamahalagang bagay ay ang isang hindi kilalang sikreto ay nakalikha ng ibang hininga ng masasamang espiritu. Oo, ito ang dugo sa katawan ni Aaron. Mahirap sabihin kung tinutunaw ng Magic Blood ang Magic Blood o kung nilalamon ng Magic Blood ang Magic Blood. Gayunpaman, ang dalawang makapangyarihang puwersa ay maaaring umiral sa katawan ni Aaron ng sabay, at sila ay isinama na. May Diyos sa Diablo, at may Diablo sa Diyos. Sa kakaibang lason ng yin at kasamaan, ang dugo ay napakahirap na matugunan sa mundo ng lahat ng direksyon. Sa tuktok ng asol na bundok sa gitna ng zone, marahil higit pa sa sinuman ang maaaring makaramdam ng lagim at metamorphosis ng kapangyarihan ng masamang espiritu. Ang mga taong may mababang antas ng paglilinang ay direktang nawawala ang kanilang sarili sa espiritu ng masamang espiritu. Ang kanilang mga mata ay namumula, at sila ay parang mga bangkay na naglalakad, patungo sa Aaron. Ang mga may matataas na tagumpay ay mabilis ding nagmumuni-muni sa kanilang kinalalagyan, pinipigilan ang kanilang hininga at tumutok, at binuksan ang kanilang lakas upang labanan ang pinsala ng kapangyarihan ng masasamang espiritu sa kanilang isip. Kahit na ganoon, ang malakas na kapangyarihan ng masasamang espiritu ay umaatake pa rin sa kanilang mga puso. Maraming tao ang pumasok sa lugar, habang bumubulwak ang dugo, ang eksena ay lubhang nakakatakot. Ito naman, anong problema? Pinadala lang ni Luroakshuan si Lu Wuzhen sa pangunahing tent para magpahinga, ngunit hindi nagtagal ay bigla niyang naramdaman na mali ang lahat, kaya pinangunahan niya ang landing Yongsheng at ang iba pa na magmadaling palabas. Nang makita niya ang sitwasyon, saglit siyang natigilan. Nagbabago ang langit at nagbabago ang lupa. Nakakatakot kasing lalaki. Ito ay tulad ng lupain ng Shire sa mundo. Gongzi. Nanginginig si Lu Yongsheng at itinuro si Lu Ruoxen at Aaron. Namutla siya at nauutal. Shanyan Hitsura, Lu Ruoxen buong tao din kaagad mag-aaral malaking bukas. Ang madilim na ulap ay nasa itaas, ang liwanag na sinag ay nasa lupa, ang masamang espiritu ay nagkakalat, at ang masamang espiritu ay nasa langit. Ang Aaron ay may mapupulang mata, mapuputing balat at itim na ugat, katulad ng Diablo ng impyerno at ng Diyos ng Shire. Aaron. Ang mga mata ni Luroakshuan ay natigilan, na parang sa impyerno, at umungol, hindi ba patay na ang lalaking iyon? Mas nagulat si Lu Yongsheng kaysa sa kanya. Paano niya siya sasagutin? Poof! Biglang-bigla, sa oras na ito, ang malaking bilang ng mga middle class na disipulo ng pagninilay-nilay sa tuktok ng asol na bundok ay sabay-sabay na sumambulat at nagbuga ng dugo. Biglang tumalsik ang libu-libong dugo, na bumubuo ng napakalaking fog ng dugo sa taas na 1 metro. Ang eksena ay sobrang solemna at nakakaganyak. Ano ang ginagawa mo? Tulong. Sa oras na ito, hindi ito namalayan ni Lu Wuzhen,
at nagmamadaling lumabas mula sa loob na may sumigaw. Anuman ang pinsala, nagmamadali siyang sumugod. Pagkatapos, na may isang alon ng gininto ang ilaw na nakabukas, sa kanyang kamay, isang malaking gintong harang ang nakatayo sa harap ng mga disipulo na parang isang transparent na pader. Ang black magic na si Chi, at ang dalawang enerhiya ay nagdampi sa isa't isa, na gumagawa ng tunog sa barrier. Na iyon na mga casual na tao na malapit sa panonood ng eksena ay hindi napakaswerte kung walang proteksyon ng mga eksperto. Maraming tao ang aatake sa kanilang mga puso na may masamang espiritu, ang lugar ay maaaring mamatay sa lugar, o maging naglalakad na mga bangkay Aaron at bahagyang Samamba. Hold on. Sa tulong ng mga eksperto, nakaipon siya ng kaunting lakas, at pagkatapos ay nagkaroon siya ng oras at lakas upang tingnan ang Aaron. Ngunit nang makita niya ang sitwasyon ni Aaron, hindi lang sila natigilan ni Aoshi. Lolo, hindi ba patay na si Aaron? Paano? Tulad ng halos lahat ng iba, inilabas ni Luro Okshan ang nakakapanginig na tanong na ito. Napapikit si Lu Wuzhen, tinanong mo ako, tinanong ko kung sino. Bilang isang tunay na Diyos, ang taong hinatulan ng kamatayan ay biglang nabuhay. Maging siya ay tandang pananong sa kanyang mukha. Gayunpaman, alam ni Lu Wuzhen na may kinalaman ito sa asensya ng dugo ng Magic Dragon. Magpadala ng isang tao upang tulungan ang mga nakakalat na tao. Hindi ko alam kung ano ang magiging mga taong ito na inaatake ng Magic Chi sa oras na iyon. Upang makontrol ang sitwasyon, kumilos ka agad. Malamig na sabi ni Lu Wuzhen. Oo, pagkatapos ng buhay ni Luro Okshan, kumaway siya kay Lu Yongsheng. Nang walang sabi-sabi, si Lu Yongsheng ay muling pumili ng 12 ng mga eksperto at sumugod sa gilid kasama ang pinakamaraming nakakalat na tao. Ilang sandali pa, isang puting light energy wall ang bumangon muli. Bagamat hindi ito kasing ganda ng pader na ginawa ni Lu Wuzhen, halos hindi nito nalabanan ang pagsalakay ng masamang espiritu sa suporta ng magkasanib na pagsisikap ng lahat. At ang pinakasentro na si Lu Ruoxen, ang magandang mukha ay puno ng pawis, tuldok. Ang itim na gas ng Aaron ay biglang tumaas sa kalangitan, na sinamahan ng pulang ilaw, at ang dalawang enerhiya ay tumalon sa isang malaking hanay ng liwanag, na direktang tumama sa vortex center sa itaas ng kalangitan. Boom! Isang malaking enerhiya ang sumabog mula sa katawan ni Aaron. Mula sa malayo, ito ay isang itim na anino ng dragon. Bang! Kahit na si Lu Ruoxen ang pinakamabilis, maaari niyang direktang labanan ang Xuanyuan Sword sa walang hangganang mundo. Bukod dito, matagal na itong pinaghahandaan ni Kang Sheng at Yung Siyang. Gayunpaman, si Rao ay hinihimok pa rin ng 10-10 metro ng pagsabog ng enerhiya na ito. Sa lupa, nag-iwan ito ng malalim na mahabang marka. Bueno, si Lu Ruoxen ay nakaramdam ng sarap sa kanyang lalamunan at labis na hindi komportable. Ngunit walang oras upang makaramdam ng hindi komportable, kaya't si Lu Ruoxen ay kailangang sumimangot ng mahigpit, na parang nakaharap sa kaaway. Umuungol. Sa Aaron, ang anino ng dragon na nabuo ni isang malaking itim na masamang espiritu ang umaaligid sa kanyang likuran. Nakakatakot ang laki ng dragon at ang kapangyarihan ng dragon. Magic Dragon. Hindi ba ito ang Magic Dragon na nakulong sa Dragon Mountain? Damn, hindi ba patay na? Patay na ito, ngunit isinilang itong muli sa mas kakilakilabot na paraan. Nagpahinga siya sa Aaron at bumalik sa kanyang kaluluwa kasama ang kanyang bangkay. Kung babalik ang Magic Dragon, magiging purgatorio muli ang mundo. Nakakalat dito, 8 babae sa lahat ng dako, amoy ang Magic Dragon at kulay, tingnan ang anino at malamig. Malayo, kahit na sa oras na ito ay nagsimula ng bahagyang umatras. Magic Dragon. Sa oras na ito, pinangunahan ni Aoshi ang isang malaking grupo ng mga tao na sumugod sa tuktok ng asol na bundok, ngunit sa daan, nag-ambala siya ng malaking dragon. Nagulat ang lahat ng tao at napatingin sa taas. Nawala sila saglit. Old Ao, ang Magic Dragon ay tila nabuhay muli ng Aaron. Nagulat si Wang Janzi. Paano nila malalaman na ang Magic Dragon ay hindi muling binuhay ng Aaron, ngunit pagkatapos ng lahat, sa kanilang Keitolusen, paano nila maiisip na ito ay isa pang posibilidad? Si Aoshi ay malamig at tahimik. Hindi mahalaga kung siya ay Magic Dragon o Aaron, walang amnestia para sa pagpatay sa kanya. Yegach ang malamig na boses at paraan, mga mata na puno ng mamamatay tao.
Kasama mo. Malamig na uminom si Aoshi at puno ng paghamak. Gusto lang tumanggi ni Ye Gucheng. Sa oras na ito, lumipat muli ang Aaron. Kapag ang espiritu ng Magic Dragon ay pinakawalan at nakipagugnay sa kaluluwa ni Aaron, ang magkabilang panig ay magkakasuwato at nagkakagulo, ngunit maaari nilang ilipat ang dalawang puwersa, at ang buong katawan ay umabot sa tuktok. Ang Magic Dragon ay kulot at umuungal. Diretso sa langit, mabuhay ang Diablo. Sa tunog ng dragon, ang grupo ng mga zombie sa likod nila ay lumuhad at sabay-sabay na sumigaw, niyanig ang kalangitan. Aaron. Nakita ni Luruaksan na ang huling bakas ng kalikasan ng tao sa mga mata ni Aaron ay namatay, at nagmamadaling sumigaw. Ngunit kung gayon, ano ang silbi? Umuungol. Patayin si Pango Hatchet bigla, ang gulong ng buwan ng apoy sa kalangitan ay gumagalaw kasama nito, at ang apat na mga Diyos at mga hayop ay magkakasabay na lumitaw. Gayunpaman, sa ilalim ng anino ng itim na hangin, ang kulay ng Pango Palakol ay nagbago, at ang gininto ang hitsura ay wala na doon. Sa halip, mas maraming itim na hangin ang nakabalot, at ang gintong liwanag ay pula. Ang apoy sa kalangitan ay kasing itim at pula ng magma, ang gulong ng buwan ay kasing ube at itim na parang dragon snake, at ang apat na Diyos at mga hayop ay walang dating kapangyarihan ng banal na liwanag. Ang kanilang mga katawan ay nagiging itim, at mayroon lamang isang uri ng kasamaan at takot sa kanilang paligid. Sa sandaling bumagsak ang boses, biglang tumalon si Aaron, na may hawak na palakol na pango na nakabalot sa itim na gas, na humantong sa kalangitan at nahati. Zinner, mag-ingat ka, sumigaw si Lu Wuzhen, ngunit sa oras na ito, nahulog ang palakol. Apat na espiritu ng hilagang underworld. Ang katawan ni Luruaksen ay naging 4, at 4 na Xuanyuan sword ang direktang hamarang dito. Boom! Nagsalubong ang palakol at espada, sumasabog ang afterwave. Bang! Ang mga payat na binti ni Luruaksen ay biglang nahulog sa putik, at ang 8 kamay na nakasuporta sa 4 na Xuanyuan sword ay bahagyang nanginginig. What a powerful force! Damn it! Hindi ba kayang panindigan ni Luruaksen? Nagulat ang lahat ng tao sa di kalayuan. Panipi, nagalit na naman si Kilhan Sanchen. Bang! 4 na figure ang nakalantad sa putik na mga binti, ang mga tuhod ay biglang lumuhad sa lupa, 8 braso ang ganap na nakakabit sa balikat. Hindi sa parehong pagkakasunod-sunod ng magnitude sa lahat. Para itong matanda na binubugbog ang bata. Mr. God, nasa panganib si Miss Lu Yongsheng at 12 ng mga eksperto ay handang sumugod sa pagsadyap anumang oras. Ang mga mata ni Lu Wuzhen ay nakatuon sa Aaron at walang sinabi. Buhay, magpakailanman. Brush, brush. Lumipad ang berdeng ilaw at puting on mula sa kanyang kamay at biglang inatake si Pango Palakol mula sa kaliwat kanang direksyon. Boom! Isang pagsabog. Sinasamantala ni Luruaksan ang oras na ito, hinihimok ni Luruaksan ang enerhiya at nagmamadaling umalis. Masakit. Sa malamig na pagtingin sa Aaron, halo-halo ang 5 lasa ni Luruaksan. Malambot ang kanyang mga braso at masakit ang kanyang mga paa. Napahiya siya. Hahawakan ko siya, at ililigtas mo ang ginang. Malamig na utos ni Lu Wuzhen. Oo, tumanggaw si Lu Yongsheng at mabilis na tinanong ang isang grupo ng mga eksperto na maghanda. Nang kurutin ito ni Lu Wuzhen gamit ang isang kamay, isang piraso ng ginto ang lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos ay pinahaba ito ni Jinneng, at lumitaw ang isang gintong payat na espada. Nang hawakan niya ito, naapakan ni Lu Wuzhen ang hangin at sumugod sa langit at umalis. Sa mga pulang mata ni Aaron, si Luruaksan lang ang nag-iisa. Ang sulok ng kanyang bibig ay biglang gumuhit ng nakakatakot na ngiti. Kinamayan niya ang palakol ng Pango at ngumiti ng mabangis, mamamatay ang mga humipo sa aking asawa at anak sa sandaling bumagsak ang boses, biglang nawala ang Aaron, na nag-iiwan lamang ng bakas ng itim na hangin sa lugar. Natigilan si Luruaksan, ngunit sa sumunod na segundo, biglang kumunat ang kanyang mga kilay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.